Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Health 3, Quarter 4, Week 5. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay mga mapanganib, mapanira at nakagagambalang sitwasyon sa kalsada. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na mailalarawan mo ang mga panganib, mapanira at nakagagambalang sitwasyon sa kalsada na dapat ipaalam agad sa mga awtoridad. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga mapanganib, mapanira at nakagagambalang sitwasyon sa kalsada. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang mga kahulugan ng mga senyales pangtrapiko at palatandaan sa kalsada. Sa araling ito ay tatalakayin naman natin ang mga panganib, mapanira at nakagagambalang sitwasyon sa kalsada na dapat ipaalam agad sa mga otoridad. Ano nga ba ang mga panganib, mapanira at nakagagambalang sitwasyon sa kalsada? Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa mga kalsada ay lubhang nakababahala. Ang mga hindi inaasahang pangyayari na tulad nito ay sanhi ng iba't ibang sitwasyon at panganib sa kalsada na maaaring humantong din sa mas malubhang aksidente o kamatayan kung hindi agad ipaaalam sa mga kinauukulan upang mabigyang pansin. Tingnan ang mga halimbawa ng iba't ibang pangyayari sa kalsada. Ang mga ito ay mapanganib, mapanira at nakagagambala. Ang pasingit-singit na mga sasakyan sa gitna ng trapiko ay mapanganib na sitwasyon sa kalsada. Ang pasalubong na pagmamaneho sa one-way na kalsada ay mapanganib ding sitwasyon sa kalsada. Ang pagparada ng mga sasakyan sa no parking na lugar ay mapanirang sitwasyon sa kalsada. Ang pagmamaneho ng inaantok ay isang mapanganib na sitwasyon sa kalsada. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mapanganib, mapanira at nakagagambala na sitwasyon sa kalsada na nakikita natin sa araw-araw. Ngayon ay gawin na natin ang pagsasanay bilang isa. Gamit ang graphic organizer sa ibaba, puna ng mga kahon ng mapanganib na sitwasyon sa kalsada. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Mga mapanganib na sitwasyon sa kalsada. Magbibigay ako sa inyo ng ilang halimbawa ng mga mapanganib na sitwasyon sa kalsada. Katulad ng pagmamaneho ng lasing, pagmamaneho ng mainitin ng ulo, pagmamaneho ng napakatulin, at pagmamaneho ng inaantok. Ilan lamang ito sa mapanganib na sitwasyon sa kalsada. Ngayon kayo naman mga bata ang magbigay ng mga halimbawa ng mapanganib na sitwasyon sa kalsada. Isulat ang inyong sariling sagot sa inyong sagutang papel. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, isulat ang oo kung ang sumusunod ay mga mapanganib, mapanira at nakagagambalang sitwasyon sa kalsada na dapat ipaalam sa otoridad at hindi naman kung hindi na dapat ipaalam. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, mga biglang palikong kalsada na walang road sign. Ito ba ay dapat ipaalam sa otoridad o hindi na dapat ipaalam? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay oo, dapat itong ipaalam sa otoridad. Pangalawa, mga malalabo o hindi madaling makitang linya sa kalsada. Ito ba ay dapat ipaalam o hindi na dapat ipaalam? Oo o hindi?
Magaling! Ang tamang sagot ay oo. Dapat itong ipaalam sa otoridad. Pangatlo, driver na sumusunod sa batas trapiko. Ito ba ay dapat ipaalam sa otoridad o hindi na dapat ipaalam? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay hindi. Hindi na ito dapat ipaalam pa sa otoridad. Pang-apat, mga batang tumatawid sa tamang tawiran. Ito ba ay dapat ipaalam sa otoridad o hindi na dapat ipaalam? Oo o hindi? Magaling! Ang tamang sagot ay hindi. Hindi na ito dapat ipaalam pa sa otoridad. Panglima, driver na nakainom ng alak o lasing. Ito ba ay dapat ipaalam sa otoridad o hindi na dapat ipaalam? Oo o hindi? Mahusay! Ang tamang sagot ay oo. Ito ay dapat nating ipaalam sa otoridad. Para naman sa pagsasanay bilang 3, basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik ng wastong sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, madulas ang kalsada sa highway sanhi ng matinding pag-ulan. Ano ang nararapat gawin kung dadaan dito? A. Bagalan ang pagpapatakbo ng sasakyan. B. Tumigil sa gitna ng kalsada at hintaying tumila ang ulan. C. Bilisan ang pagmamaneho upang makauwi agad. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Bagalan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pangalawa, ano ang maaaring mangyari kung hindi agad gagawin ang mga sira-sirang kalsada? A. Makakadaan ng maayos ang mga sasakyan. B. Magiging masaya ang mga tao sa barangay. C. Maaaring magkaroon ng aksidente kung hindi ito aayusin agad. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay letter C. Maaaring magkaroon ng aksidente kung hindi ito aayusin agad. Pangatlo, palaging nahuhuli si Marites sa pagpasok sa paaralan dahil sa traffic sa kanilang lugar sanhi ng mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Ano sa palagay mo ang dapat gawin ni Marites? A. Hayaan na lamang ang mga nagtitinda sa kanilang ginagawa. B. Ipagbigay alam sa mga opisyal ng barangay upang mabigyan sila ng tamang lugar na maaaring pagtindahan. C. Sirain ang mga paninda para sila ay umalis. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ipagbigay alam sa mga opisyal ng barangay upang mabigyan sila ng tamang lugar na maaaring pagtindahan. Pang-apat, nakita mong nahulog ang isang bata sa bukas na kanal malapit sa inyong bahay. Anong gagawin mo? A. Babalik sa loob ng bahay na parang walang nakita. B. Hindi papansinin ang batang nahulog. C. Tutulungan o hihingi ng tulong upang sagipin ng bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Tutulungan o hihingi ng tulong upang sagipin ang bata. Panglima, madalas ang aksidente sa Barangay Rizal dahil sa mga kalsadang walang poste ng ilaw. Ano ang dapat mong gawin? A. Ipagbibigay alam ito sa mga otoridad upang malagyan ng poste ng ilaw. B. Magsisigaw hanggang malagyan ng poste ng ilaw ang barangay. C. Pabayaang walang poste ng ilaw sa barangay. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ipagbibigay alam ito sa mga otoridad upang malagyan ng poste ng ilaw. Para naman sa pagsasanay bilang 4,
Paano natin malalaman na ang isang kalsada ay mapanganib, mapanira o nakagagambala? Gumuhit ng mga halimbawa ng mga hindi ligtas na sitwasyon sa kalsada. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga bata, mag-isip kayo ng inyong iguguhit ng mga hindi ligtas na sitwasyon sa kalsada. Para naman sa pagsasanay bilang 5, buuin ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga salitang pagpipilian ay kaligtasan, sirang, nakaparada, lasing, otoridad, mapanganib, mapanira, masolusyonan. Umpisa na natin. Ang pagmamaneho ng lasing, kalsadang walang poste ng ilaw, mga sirang kalsada, bukas na mga kanal, at mga sasakyang nakaparada sa kalsada ay ilan lamang sa mga mapanira, mapanganib, at nakagagambalang sitwasyon sa kalsada na dapat bigyang pansin at ipaalam agad sa mga otoridad upang ito ay masolusyonan sa lalong madaling panahon, sa gayon ay hindi na makapagdulot pa ng mas malalang panganib. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli ang ating tinalakay sa asignaturang pangkalusugan ay mga mapanganib, mapanira at nakagagambalang sitwasyon sa kalsada. Mga bata, sana'y maraming kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod, paalam!